So yun nga sa mga kachat, today is another day. So ngayon ay nandito ako sa aking kwarto or dito sa aking studio for another video na naman mga kachat. So dito sa video na ito ay pag-uusapan natin na okay lang ba na tayo magkamali sa pagtugtog. So yan yung ating pag-uusapan. Kung napansin naman ninyo dun sa kauna-unang video na ito, no, dito sa vlog ko na ito, ay nag-guitar solo ako ng key of G. Napansin niyo may mga konting sabit-sabit, no, na wala naman talaga sa key of G. No, talagang sinadya ko lang talaga yon. So, speaking of about sa lead, no, mga katya, kung napapansin naman ninyo through social media about dun sa guitar solo failed nung kay Rico Blanco dun sa 214 dun sa kanyang performance na nakikita ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, or sa Instagram na binabash or hinuhusgahan si Rico Blanco na kagaling-galing niya sa pagtugtog ng piano or sa mga instruments, pero ganun siya mag-solo. Tapos inapag-compare na kung kanino pa daw mas maayos na guitar solo na 214, no, which is yung kay Perf De Castro at yung kay Rico Blanco. So inapag-compare, no. Kung tutusin, no, si Rico Blanco magaling siya about sa mga songwriting, no. Then si Perf De Castro magaling sa pagigitara, no. So yung dalawa na yun, si Rico Blanco at si Sir Perf, magkabanda yan dati nung time na River Maya. Then magkakaroon ng reunion. Kaso nga lang, wala lang si Perf De Castro. Pero malay nyo, baka tumating no mga katya. So, balik na tayo dun sa topic na yon sa ating mga gitarista or sa any instrumentalist. No? Malaki kasing expectation ng mga tao sa atin na hindi tayo nagkakamali, malinis yung pagtugtog natin. Pero deep inside, no, kapag tayo tumutugtog, no, andun talaga na darating tayo sa point na magkakamali talaga tayo, no, mga katyan, hanggang sa malimutan yung mga parts natin, malimutan natin yung mga guitar solos natin, parang naghahula-hula na lamang, ganyan-ganyan. Tapos mapapansin ng mga ibang tao na ba't may mga sabit. Tapos pagtatawanan tayo, huhusgan tayo, then ibabash tayo through social media. Like example, no, ikay nagigitara or nagigitara ako. Tapos napapanood ako ng mga professional na mga gitarista. Tapos nagkonting sabit ako, pinagtatawanan ako, parang ibinababa or pinagtatawanan yung mga baguhan sa pagtugtong, nataasan ng pride ba or pagalingan ba. Anong nabigyan ko talaga ito ng content. O bubugahan ko lang pala muna yung pintana para medyo kasi lago. Hindi pala, dito pala sa kabila. A few moments later. So, balik tayo dun sa tanong ko kaganina na okay lang ba na tayo magkamali sa pagtugtog kapag may kapit tayong instruments. So, ito'y based on my opinion lang naman ito. Ito'y naranasan ko na rin. Para sa akin, ay okay lang naman talaga na tayo magkamali sa pagtugtog. Bakit ko naman nasabi na okay lang na magkamali? Kasi darating talaga tayo sa point na kapag tayo tutugtog, no, nasa pagsalang na tayo sa stage, papanood tayo ng mga ibang tao, talagang andun yung kaba. No, talagang hindi talaga maiiwasan yung kaba kapag tayo tumutugtog. Kumbaga, nasanay tayo na kabandmates lang natin ang kasama. Practice, no, okay na okay ka. 100% yung pagtugtog, no, hanggang sa na-perfect mo yung buong kanta na kakantayin ninyo sa pagtugtog ninyo. Then, pagdating na sa may marami ng tao na manonood sa iyo, nandun yung kaba, kating sa point na magkakamali tayo, na mabablangko at malilimutan yung part natin sa pagtugtog. Kahit di naman sa mga vocalist din naman, no, ay may part din na nalilimutan din nila yung lyrics ng kanta, no, dahil sa sobrang kaba. Kasi yun ang pinakang number one na nangyayari pag ako tumutugtog naman sa akin, no, mga talaga nakakaranas din talaga ako ng pagkakamali sa pagtugtog, no. Doon sa mga videos ko, doon sa tugtog ni Chuck, no, ilalagay ko dito sa mga description, no, nalimutan akong part, ng pamali ako ng lead, pero ipinapagpatuloy ko yung pagtugtog ko kaysa sa tumigil ako sa pagtugtog. Sabi nga lagi sa kasabihan na nobody's perfect, no? So, hindi natin kailangan
na mahiya kung tayo nagkakamali. Basta't magpatuloy lang tayo. So kung minsan binabash tayo ng mga ibang tao, professional man or kahit hindi man tumutugtog, at kung anong naririnig natin ng mga comments ng ibang tao, kaya na natin yung mga sinasabi nila, ilagpastengan na lang natin yung mga sinasabi nila sa atin. So ang pagtugtog natin, no, hindi kailangan natin magpasikat, yabang sa mga ibang tao. Number one, talagang kailangan natin glorify the name of the Lord, kasi siya ang nagbigay ng talento sa atin, at hindi natin kailangan ipagmalaki natin yung sarili natin, no? Pasalamat tayo sa Lord dahil sa binigay niya sa ating talento. So yun lang naman yung mga share ko about sa na okay lang ba na magkamali sa pagtugtog. Yun yung aking opinion, kasi lahat naranasan ko na magkamali sa pagtugtog, at kailangan ay practice and practice hanggang sa ma-perfect natin, at pagdating sa performance at marami ng mga tao na manonood sa atin, maayos din yun at laksan natin yung loob natin. So huwag tayong mahiya, at yun, tuloy lang ang laban. At mas mahalaga, always tayong mag-pray bago tayo tumugtog ng mga katsa. Yan ang pinaka-importante ng mga katsa. So yun lang ng mga katsa yung aking ma-share dito sa content na ito or sa vlog ko na ito, and hope na magustuhan ninyo. So kung may mga clarifications kayo or may mga idadagdag kayo, no, about sa mga ganun, no, mga katsa, comment lang kayo dito sa video na ito. So yun lang ng mga katsa, dito ko natapusin itong vlog ko na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, like, comment, share, and subscribe kayo sa aking Facebook page, sa TikTok, at sa aking YouTube channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga katsaka yung Chacha. Peace, ingat palagi, keep safe, and tuloy-tuloy lang tayo sa pagtugtog, no? Peace out, and God bless sa inyo lahat.